Wala naman silang pinirma. Sila yung pinakamalaking porsyento dyan. Pero wala silang pinipirmahan. Dahil yun ang arrangement eh. Sindikato eh. Organized. Mahiya naman kayo. Hello, ang flood control projects ang dinadaan. Ahensya ng gobyerno sa mga politiko. Di dapat mahiya kayo. Bakit tayo? Wala man tayo. Binabaha pa rin ang Bulacan. Hinihingi pa rin nila yung 3 billion nila. Tapos lang 2025. Sayang, no? Di ba, no? Nasaan na, alam niyo, kaya naman kayo. Hindi na sabi, di ba? Quote unquote. Nasaan ang pera mula sa flood control? Mahiya naman kayo. Yan po ngayon ang mga birada ng ilan po sa mga malalaking media personalidad kung saan ay sila na rin ay napipikon at naiinip na rin dahil sa matinding baha na nangyayari sa ating bansa. At itong naging pahayag ni Marcos Jr. na di umano'y paimbestigahan itong matinding pagbaha. Alamin kung sino yung kumulimbat, bumulsa ng mga budget sa flood control. Ang tanong nga nila, nasaan na po yung pera mula sa flood control? Mahiya naman kayo at handa na pong humarap itong si Mayor Magalong sa kung ano mang mangyaring investigation. Ngunit ayaw kay Mayor Magalong, yung problema, wala po silang mga pinipirmahan na dokumento, lalo na ayaw nila matres ang kanilang ugnayan sa mga anomalya dyan sa mga budget sa DPWH, mga kabayan po natin. Anyway, yan po yung ating pag-usapan at bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like muna sa ating video. Okay, simulan natin mga kabayan po natin. Pinahaharap ng ilang kongresista si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa House investigation. Kasunod dito ng kanyang mga aligasyon hinggil sa umano'y kickback ng mga mambabatas sa flood control projects ng pamahalaan. Yan at iba pa sa... So, tingnan niyo po mga kababayan ha. Gusto nila ngayon humarap si Mayor Magalong kasi gusto nilang mapahiya din si Mayor Magalong dahil alam nila no, na mahirapan si Mayor Magalong makakuha ng paper trail patungkol po sa bigayan at anomalya sa flood control. Ngunit kung pag-uusapan lang, sabi nga ni Mayor Magalong, yung kanyang sinasabi ay lihitimo yan dahil po maraming nagrereklamo sa kanya na mga kontraktor. Pero tingnan natin mga kababayan po natin. Kasi ako naniniwala na hindi rin yan magsalta si Mayor Magalong kung wala rin siyang mga pasabog. Lalo na ay siniguntahan po ng isang congressman, si Congressman Toby Chanco, ang sinasabi po ni Mayor Magalong. Lalo na yung mga sumusuporta dito po kay Martin Romualdez ay nakakatanggap po ng budget sa kanilang bawat distrito. At ang kitaan dyan sa DPWH, ika nga, is 30 to 40% daw po, sabi ni Mayor Magalong. Okay, tingnan natin kung ano mangyayari pagharap ni Mayor Magalong. Pagbabalita ni Gio Robles. Sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Karot na nga lang eh. Mahiya naman kayo. Sabihin mo mahiya kayo, dapat turo mo mga kongresista. Inyong kapwa Pilipino. Ito ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos. Banat lang, nagpalakpakan pa yung mga involved. Pinagtatawanan na siya po. Sa kanyang zona sa mga tiwaling opisyal na ginagatasan umano ang flood control projects ng pamahalaan. Sa panayam sa programang StoryCorps ng One News, idinitalye ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 35 hanggang 40% umano ang kickback ng mga mambabatas. Grabe yung laki, no? Sa mga proyekto ng gobyerno. Nagsisimula raw ito sa sabuatan ng kongresista at ng district o regional engineer ng DPWH na pumipili sa proyekto. Ang paborito nila, Especially yung mga nakalubog. Flood control project, yung mga, dahil yung mga shit. Ngayon kanya-kanya po silang palusot dyan, di ba? Sigurado ipitin lang ngayon si Mayor Magalong dito. Files, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. paborito rin daw yung mga Di ba? Alam niyo Mayor Magalong, dahil nga napakalakas sa kanya network eh. road opening at solar lights project. Sabi niya pa, kung susumahin, nasa 30% na lang ng kabuuang pondo ang napupunta sa mismong proyekto kapag nakaltas ng mga kickback at mga buwis. Grabe yung nangyari talaga, mga bayan po natin. No? Yung mga nangyari dyan sa Maynila, nakita nyo ha? At yung mga barangay hall, pinapatay nila sa mismo sa kalsada ha? No? Wala nang malalakaran. Kasi nilalagay nila mismo sa bangketa talaga yung lakaran ng tao. Doon pinapatay yung mga barangay hall. Kasi malaking ang kinikita nila dyan. Kaya ang sinasabi natin, no, na kapag walang project, walang congressional fund release,
eh maghanap po sila ng proyekto. No, tingnan mo ngayon, no? Sa Manila, ilang barangay hall na yung pinagsisira. Yung mga kongresista dyan, no, dahil sa sikip ng Maynila, no, pati kalsada pinapatayuan nila, yung mga kung ano-ano pang lugar, no, binububungan para lang makakulimbat po sila. Structural. It's an highly organized crime. Tingin niya pa kung bakit pinalakpakan ng mga mambabatas ang pahayag ng Pangulo tungkol dito. Alam nilang mahirapan silang matukoy eh. Kasi wala silang pinirmahan. Wala naman silang pinirmahan. Sila yung pinakamalaking porsyento dyan. Pero wala silang pinipirmahan. Dahil yun ang arrangement eh. Sindikato eh. Organized crime nga eh. Madadali lang Grabe no mga kabayan po natin. Sindikato, organized crime. Para po kay Mayor Magalong ang matinding sabuatan dyan sa isyu ng flood control mga kabayan po natin. Kaya pala tuwang-tuwa sila, naghihiyawan pa sila, no? Siguro ang ibig sabihin niyan, sige magpa-imbestiga kayo dahil wala naman kayong malalaman sa amin. Kapal ng mukha mga kababayan po natin, no? Yan, napakaganda po ang mga panukala ngayon na itong flood control ay ilipat sa pamamahala ng mga LGU. So, mayors, sila yung hawak ng flood control. Kung para sa akin mga kabayan po natin, mas maganda nga sila eh. Kasi unang-una, no, sila naman yung nandyan, sila naman yung nasa pwesto. Diba, mga kabayan? iba'y umanong ebidensya. Nung sinabi ni Presidente Maya kayo, kausap niya yung Kongreso na kaharap niya. Na siyang nag-insert. Sila! Sana O, tingnan nyo ha. Nagsasalita na po sila ngayon, ang mga media. Maya kayo, hindi sa publiko, sa inyo. Uy, Martin, mahiyad ba kayo? Dapat na ginanon niya eh. Hindi naman. Hindi nga, dapat ngayon ang ginawa. Mahiya naman kayo. Kayo. Paano? Hello. Mahiya naman kayo. Hello, ang flood control projects ang dinadaan. Ahensya ng gobyerno sa mga politiko. Di dapat mahiya kayo. Yun, problema walang hiya yung mga yan. Kakapal ng pagmumukha. Lalo na yung mga kongresista dyan sa Manila, yang si Abante, walang hiya yan. Si Chihuahua, Valeriano, nako, sobrang mga walang hiya yung mga yan. Bakit tayo? Wala man tayo ginagawa. Hindi nga, kayo silang tayo. O ngayon, ang gusto nilang didiinan niya ng kontraktor at ang DPWH. Ang matindi nito, baka yung DPWH, ito sekretary ng DPWH, imapuno at sabihin, wala kaming kilalaman dyan sa mga insertion na yan ng flood control. Sila yung gumagawa, di ba? Kasi ilang beses na sinasabi yan ng taga-DPWH na hindi nila hawak yung ilang budget ng ng ibang proyekto dahil kontrolado ni Martin. Sa katiwali. Ang politiko ang dapat mahiya. Tama. Silang nasa loob ng batasan. Pera natin yan. Oo. Pera natin yan. Kapag Nako, binanata na si Tambaw. ang isang opisyal ng gobyerno nagsalita na ito ang proyekto ko. Ibigyan ko yan ng ganito. Pera natin yun. Pera ng bayan yun. Hindi niya pera yun. Buwaba na to si Noli Di Castro, mga kabayan po natin. Kasi alam nila wala na na pahina na. Magti-2028 na. Itong last na 3 years na ito, wala na ito. Nakita mo yung Mr. Media, dahan-dahan na po sila ngayong bumabanat. At itahimikin sila sa mga ganyang issue Yan ang isipin ho ng ating mga kababayan. Hindi ho pera yan ng mga politiko. Pera ho natin yan. Kaya Tama dapat naman. alagaan natin. Pero nangako naman sila. Dapat magpakulong. Cameral conference Diba? Maganda yun Ang banat ni Karen Dabilaha, dapat magpakulong. committee to any group, Public, yes. to the media even. So let's see if that will help, no? Kasi ganito kakapal yung mga budget. Yeah. Oo, pero Parang yung ilang isa-isa bound na ninyo? libro yun, ilang volumes na patong-patong. Dapat buksan din nila yung proceeding sa kabilang kwarto, hindi lang doon sa hearing. Proper. Kasi merong kabilang kwarto sa tapat, nandun na didiscuss na ahensya yung mga concerns ng mga congressman. Ako Prioritize mo naman yung proyekto namin. binabaha-baha pa rin ang Bulacan. Oo. Hinihingi pa rin nila yung 3 billion nila. Grabe 3 billion, tapos ilang buwan na lang mga babayan po natin. No? So, ang tanong, saan napunta yung 3 billion na yon na naka-allocate na budget para sa Bulacan na mga flood control? Wala na. Tapos na ang 2025. Sayang, no? Diba, no? Nasaan na yung perang yun? Yun Wait, ang kailangan that's- nilang malaman. Para sa akin yun lang ang gusto ko malaman. Hindi ko na alam yung mga teknikalidad na yan. Gusto ko lang malaman. Nasaan na ba yung perang yan? Kung may nakalaan na 3B, nasaan? Oo, ano yung pinapaikot nila para tumubo? Ano, Ginawang Bombay. 6?
5-6, gano'n? Kailangan Ewan pang, ko, nasa na ba yan? kailangan pa bang lumuhod para ilabas din niya yung pera? Paano? Sa baol. Oo. Mahiya naman kayo. Yan po mga kababayan po natin, bumabanat na po, no? Yung mga mainstream media ngayon, no? Mahiya naman kayo. Bakit kailangan pang muluhod? Totoo naman yan, mga kababayan po natin. Kasi tingnan nyo ha, ilang mga kongresista ay umamin na. Kita nyo naman sinasabi ni Toby Chanko na bago aprobahan yung kanilang mga kahilingan sa anumang proyekto, kailangan mo na dumaan sa opisina ni Martin Romualdez. At umamin din ng ilang kongresista na kaya din sila pumirma sa impeachment. Dahil kung hindi sila pipirma, wala po silang budget. At pinatunayan po yan, no, ni Richard Gomez. Pinatunayan po yan, mga kababayan po natin, ni Congressman Busita, na sinasabi ni Busita, hindi siya nagkaroon ng budget dahil hindi po siya pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Sa mekling salita, lahat na hindi susuporta kay Martin Romualdez, walang pondo. At yan ang paulit-ulit din na sinasabi ni Congressman Marcolita na yung kanyang party list, ang kanilang mga hawak na mga proyekto ay hindi na nagkaroon ng budget, ikinan sila dahil hindi nila sinusuportahan si Tambaloslos. At ang pakiusap sa kanila, sumuporta sila, bumalik suporta sila kay Martin at ibibigay ang kanilang pundo. So ganyan po. Sabi nga, no, ng ilang mga kilalang news personality, mahiya naman kayo. Yun po yung ating update. Maraming salamat. At of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. Tuwang-tuwa lang ako dito sa mga banat ng taga-midstream media ngayon. Good job sa inyo. So, dapat tuloy-tuloy na po yan, no? Itong banat ng mga midstream media. Lalo na kapag ang pinag-usapan ay pera ng taong bayan.